Magandang good morning. Ako po si Kenji Calamoy at nandito pa ang lima pong kagrupo, Cheese Tagback, Arnel Von Vivas, at kami po ang Group 10. At ang tatalakayin po namin ngayon ay yung tinatawag na oligopoly. Saan nga ba nabibilang si oligopoly? Si oligopoly ay pasok sa apat na types of market structure, which is pure perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, at monopoly. Pero pag-usapan lang natin si oligopoly kasi mas dito kami binigyan ni Sir na part na kailangan namin i-discuss. Pero ano nga ba si oligopoly? Ang sitwasyon kay oligopoly ay kung saan ang market ay dominated by few large firm. So maliit lang na bilang ng firm, pero ang hinahawakan nila ay mga malalaking business. Pag sinabi natin oligopoly, these few large firms compete with each other and there is an element of interdependence o tinatawag na pagkakaisa in terms of decision making of these firms. So bakit oligopoly? Ano nga ba ang salitang oligopoly? Oligopoly derives from the Greek word oligo, meaning few, and polyen, meaning to sell. So the combination of oligopoly is few to sell. Sa madaling salita, ang oligopoly ay binubuo ng maliit na bilang ng mga tao. Sabihin na lang natin na 2 o 3 na nagsama-sama at nagbebenta o nagbi-business sa isang market. Sila lang yung nagdo-dominate kasi sila lang yun ang pinaka-the best doon sa mga market. So sa madaling sabi, si oligopoly ay parang pakikibagay sa maliit na grupo. O kailangan mong makisabay o makiisa kung nandun ka sa pwesto ng isang oligopolyang negosyo or business. Ilan sa mga halimbawa ng mga oligopoly business or oligopoly company ay yung tinatawag natin automobile, film, television, cell phone, gas, beer, petroleum, tire, and airline. Yan po ang mga halimbawa ng tinatawag nating oligopoly. Bakit nga ba oligopoly sila? Kasi sila yung mga business which is nagbibinta lang ng mabilang lang sa kamay ng mga produkto or sa kanilang mga specialties. Katulad na gas station like petrol. Di ba kadalasan binibinta sa petrol ay gasolina. So, yan ang mga halimbawa ng tinatawag na oligopoly. Isa pang halimbawa, dito sa tulad ng television. Dito sa Pilipinas, meron lang tayo 3 malalaking mga channel. Sila yung TV5, GMA, at yung ABS-CBN. Sa 3 yun, matatawag natin silang oligopoly dahil network sila. Tapos stick to one lang sila. So, network lang ang kanilang tinatrabaho or mga news. Katulad ng ganyan. Pero, kaunti lang silang naglalaban sa Pilipinas. So, those 2 channel perform interdependence. Meron silang tinatawag na pagkakaisa. So, kapag may decision ng isa, kailangan ipaalam sa 2 ibang channel. Like, for example, nagdesisyon ang ABS-CBN na isang desisyon na kailangan nilang malaman din para kanilang mapag-usapan at hindi magalit yung iba pang channel. Dapat ang 3 channel ay magdidesisyon ng mga bagay-bagay na hindi labag sa kanilang 3. So, naintindihan na ba natin ang oligopoly? Kung hindi pa rin, ngayon pag-usapan natin kung bakit nag-exist ang oligopoly dito sa ating komunidad ngayon. Ang pinakadahilan o pinakamalaking dahilan kung bakit umiiral pa rin ang tinatawag nating oligopolya or oligopoly dahil sa pakikipagtulungan o tinatawag nating interdependence.
Nakikita kasi ng mga kumpanya or ng mga business firm or business owner na mas madami ang mga benepisyo kanilang makukuha na benepisyong pang-ekonomiya. Isa rin sa mga dahilan kung bakit ang oligopoliya or oligopoly ay nag-exist sa ating komunidad ngayon, dahil sa oligopoliya, dito magaganap ang pakikipagsabuatan o pakikisama or pakikisa. Dahil dito, pag-usapan din natin ang kaibahan ng kolusyon at kompetisyon. So ano nga ba ang kaibahan ng kolusyon sa kompetisyon? Pag sinabi natin kolusyon, ang bawat individual o grupo ay nagkakaisa o nagtutulungan upang makamit nila ang kanilang mga ninanais na mga tagumpay. Sa kompetisyon naman, ay ang individual o grupo ay nagtatrabaho para lamang sa kanilang ninanais na makamit. For example, sa kompetisyon, alam natin na ang iOS at Android na mga company ay talagang nakikipag-compete sila sa isa't isa. So, dahil sa sitwasyon na yan, nahahati ang mga customers na bumibili sa kanilang product. So, walang tinatawag na kolusyon. Dahil ang kolusyon, ang ibig sabihin nito ay pakikisa o pakikisama ng bawat grupo. Iba naman sa tinatawag nating kolusyon. Kolusyon? Yes, kolusyon. Sa kolusyon, for example, yung tinatawag natin Amazon Company and Starbucks. Itong dalawa ay kilala sa kanilang mga binibentang mga produkto. Dahil sa kanilang magandang pag-iisip, nagkakaisa sila at nagsama-sama. So, madali silang nakakuha ng maraming mga consumer or mga tinatawag natin consumer. Consumer pala. At mabilis silang naibibenta ang kanilang mga produkto dahil nga nagtutulungan sila. Yan ang kaibahan ng kolusyon at kompetisyon. At ito po si Kuya Kim nagsasabing ang buhay ay wither lang. Magandang good morning. Ako po si Kenji Calamoy at nandito pa ang 5 kagrupo, Cheese Tagback, Arnel Von Vivas, at kami po ang Group 10. At ang tatalakayin po namin ngayon ay yung tinatawag na oligopoly. Saan nga ba nabibilang si oligopoly? Si oligopoly ay pasok sa 4 na types of market structure, which is pure profit competition, monopolistic competition, oligopoly, at monopoly. Pero pag-usapan lang natin si oligopoly kasi mas dito kami binigyan ni Sir na part na kailangan namin i-discuss. Pero ano nga ba si oligopoly? Ang sitwasyon kay oligopoly ay kung saan ang market ay dominated by few large firm. So maliit lang na bilang ng firm, pero ang hinahawakan nila ay mga malalaking business. Pag sinabi natin oligopoly, these few large firms compete with each other, and there is an element of interdependence o tinatawag na pagkakaisa in terms of decision-making of these firms. So bakit oligopoly? Ano nga ba ang salitang oligopoly? Oligopoly derives from the Greek word oligo, meaning few, and polyen, meaning to sell. So the combination of oligopoly is few to sell. Sa madaling salita, ang oligopoly ay binubuo ng maliit na bilang ng mga tao. Sabihin na lang natin na 2 o 3 na nagsama-sama at nagbebenta o nagbi-business sa isang market. Sila lang yung nagdudominate kasi sila lang yun ang pinaka-the best doon sa mga market. So sa madaling sabi, si oligopoly ay parang
pakikibagay sa maliit na grupo. O kailangan mong makisabay o makiisa kung nandun ka sa pwesto ng isang oligopoliyang negosyo or business. Ilan sa mga halimbawa ng mga oligopoly business or oligopoly company ay yung tinatawag natin automobile, film, television, cellphone, gas, beer, petroleum, tire, and airline. Yan po ang mga halimbawa ng tinatawag nating oligopoly. Bakit nga ba oligopoly sila? Kasi sila yung mga business which is nagbibinta lang ng mabilang lang sa kamay ng mga produkto or sa kanilang mga specialties. Katulad ng gas station like petrol. Di ba kadalasan binibinta sa petrol ay gasolina. So, yan ang mga halimbawa ng tinatawag na oligopoly. Isa pang halimbawa, dito sa tulad ng television. Dito sa Pilipinas, meron lang tayo 3 malalaking mga channel. Sila yung TV5, GMA, at yung ABS-CBN. Sa 3 yun, matatawag natin silang oligopoly dahil network sila. Tapos stick to one lang sila. So, network lang ang kanilang tinatrabaho or mga news. Katulad ng ganyan. Pero, kaunti lang silang naglalaban dito sa Pilipinas. So, those 2 channel perform interdependence. Meron silang tinatawag na pagkakaisa. So, kapag may decision ng isa, kailangan ipaalam sa dalawang ibang channel. Like, for example, nagdesisyon ang ABS-CBN na isang desisyon na kailangan nilang malaman din para kanilang mapag-usapan at hindi magalit yung iba pang channel. Dapat ang 3 channel ay magdidesisyon ng mga bagay-bagay na hindi labag sa kanilang 3. So, naintindihan na ba natin ang oligopoly? Kung hindi pa rin, ngayon pag-usapan natin kung bakit nag-exist ang oligopoly dito sa ating komunidad ngayon. Ang pinakadahilan o pinakamalaking dahilan kung bakit umiiral pa rin ang tinatawag nating oligopoliya or oligopoly dahil sa pakikipagtulungan o tinatawag nating interdependence. Nakikita kasi ng mga kumpanya or ng mga business firm or business owner na mas madami ang mga benepisyo kanilang makukuha na benepisyong pang-ekonomiya. Isa rin sa mga dahilan kung bakit ang oligopoliya or oligopoly ay nag-exist sa ating komunidad ngayon dahil sa oligopoliya, dito magaganap ang pakikipagsabuatan o pakikisama or pakikiisa. Dahil dito, pag-usapan din natin ang kaibahan ng kolisyon at kompetisyon. So ano nga ba ang kaibahan ng kolisyon sa kompetisyon? Pag sinabi natin kolisyon, ang bawat individual o grupo ay nagkakaisa o nagtutulungan upang makamit nila ang kanilang mga ninanais na mga tagumpay. Sa kompetisyon naman, ay individual o ang individual o grupo ay nagtatrabaho para lamang sa kanilang ninanais na makamit. For example, sa kompetisyon, alam natin na ang iOS at Android na mga company ay talagang nakikipag-compete sila sa isa't isa. So, dahil sa sitwasyon na yan, nahahati ang mga customers na bumibili sa kanilang product. So, walang tinatawag na kolisyon. Dahil ang kolisyon, ang ibig sabihin nito ay pakikiisa o pakikisama ng bawat grupo. Iba naman sa tinatawag nating kolisyon. Kolisyon? Yes, kolisyon. Sa kolisyon, for example, yung tinatawag nating Amazon company and Starbucks,
Itong dalawa ay kilala sa kanilang mga binibentang mga produkto. Dahil sa kanilang magandang pag-iisip, nagkakaisa sila at nagsama-sama. So, madali silang nakakuha ng maraming mga consumer or mga tinatawag natin consumer. Consumer pala. At mabilis nilang naibibenta ang kanilang mga produkto dahil nga nagtutulungan sila. Yan ang kaibahan ng kolusyon at kompetisyon. At ito po si Kuya Kim, nagsasabing ang buhay ay wither-wither lang. Good day, sir. I am Arnel Bon Rivas. I am the third reporter of Oligopoly. And my topic is all about trades of imperfect competitions. So, what is imperfect competition? Imperfect competition is a competitive market with many sellers offering different products to various customers. In this market, sellers can compete for market share by setting product prices. Buyers and sellers may require complete information about the product and price in this market structure. This market allows sellers to have the authority to determine the market value of the product they're offering. It also requires a strong capital investment to enter the market. So, the example of imperfect competition is like market. So, gitawag ang market o imperfect competitions is grabe siya ka competitive market kay nice siya baligya na lahi-lahi na product, which is mga isda, gulay, mga karni at mga manok. So that is gitawag siya og competitive market. So kay napoy lahi-lahi na mga prices sa ilang mga products. So mao nang gitawag siya og imperfect competitions. So that is my report. Thank you. Good morning, sir. Good morning, classmates. Today we are going to discuss about the oligopoly, and today is we're going to discuss about what is oligopoly is about. So by the end of this semester or these sections, we will be able to understand why and how oligopolies still exist nowadays in our generations, and also explain. We're going to explain it and the contrast, collusion, and computation, and also interpret and analyze the prisoner's dilemmas diagram, and also evaluate the trade-off of imperfect computation. This is the example of prisoners of dilemma. So we have here prisoner A and prisoner B. So this one is the police think from prisoner A and prisoner B, the police think that they committed a more serious crime, but they don't have enough evidence among them. So they need confession. So they will do a game. So they take them and put a separate room so they can talk and play the little game. So that game is stated in the prisoner's dilemma sample that this one, prisoner A and prisoner B, is they're going to conduct questions, but they are going to put a separate rooms. And then as you can see, if prisoner A and prisoner B, if in the times of investigations or about the asking questions, so if they still or remain silent about their investigation, so they get only 2 years from both sides, from A to B. But for example, the police said that admit your partner that committed crime and you will go free. We're pardon of your minor crimes, but your partner will have spent 8 years in prison. So this is it. So for example, say prisoners A will admit nga si prisoners B ang naay binuhatan nga mali. So possible nga si prisoner B got 8 years being prison, while si prisoner A is 1 year lang. Or pwede siya magkabali nga si prisoner B will going to admit that prisoner A has do
crime nga. So si prisoner A is 8 years na lang niya, while si B is 1 year. And this one. But if both A and B is they were going to confess, duha sila nag-confess, and then nagtinakloray sila kung kinsa ang ginabot sa ila. So possible mutaas ang ilahang years, and then both of them got 5 years. So that's a concept of prisoners of dilemma.